1 verses 1 to 14 says, Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Tiberias. It happened this way. Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples were together. I'm going out to fish, Simon Peter told them. And they said, We'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, Friends, haven't you any fish? No, they answered. He said, Throw your net on the right side of the boat and you will find some. When they did, they were unable to hold the net in because of the large number of fish. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord. As soon as Simon Peter heard him say, It is the Lord, he wrapped him around him, for he had taken it off and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not from shore, about 100 yards. When they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it, and some bread. Verse 10, Jesus said to them, Bring some of the fish you have just caught. Simon Peter climbed aboard and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153, but even with so many the net was not torn. Jesus said to them, Come and have breakfast. None of the disciples dared ask him, Who are you? They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread and gave it to them, and did not the same with the fish. This was now the 3rd time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. This is the word of God. And now let us open our hearts, mind, and soul to listen to the sermon of Mr. Vicente Paris entitled Gone Fishing. Isang masaya at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang pamagat ng aking sermon, makikita niyo dito, gone fishing. Sa ating salitang Pilipino, napunta sa pangingisda. Ito ay sa libro o aklat ni Juan, Kapitulo 21, verses 1 to 14. Manalangin po tayo at ilagay natin ang ating sarili sa banal na presensya ng Panginoon. Ama namin na nasa langit, salamat sa magandang araw na ito. Bilang iyong mga anak, humaharap kami sa iyo na punong-puno ng pasasalamat para sa mga pagpapala na patuloy na ibinubuhos mo sa amin. Panginoon, tulungan mo ako na ang lahat ng aking sasabihin habang naririto ako sa pulpito ay manggagaling sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at pagnubayan kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pagmuni-muni ng iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umagang ito, ang pag-aaralan natin ay ang ikatlo pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng siya'y muling nabuhay. Nang siya'y muling nabuhay. Ang dating hanapbuhay ng mga alagad ni Jesus ay pangingisda. Sila ay itinalaga ni Jesus na maging mangingisda ng tao. Ano po ba ang ibig sabihin ng mangingisda ng tao? Ito ay tumutukoy sa lahat ng mga ngaral ng mabuting balita. Ulitin ko po,
Ito ay tumutukoy sa lahat ng mga ngaral ng mabuting balita. Hinihiling sa atin ng Diyos na gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Sa aklat ni Matthew chapter 26, verse 32, bago ang kamatayan ni Jesus, sinabi niya sa kanila na magkita sila sa Galilea. Subalit, iginiit ni Pedro at ang kanyang mga kasamahan na pumalaot na mangisda sa gabi na iyon. Nagbabalik sila sa kanilang dating buhay bilang mangingisda, na iniwasan ang utos ni Jesus na magkita sila sa Galilea. Hindi nakapagtataka na ang 7 mangingisda na ito na sina Pedro, Andres, Santiago, Juan, Nathaniel, Tomas at Felipe ay itinuturing ng mga ekspertong mangingisda. Please tignan, ekspertong mangingisda. Ngunit sa gabi na iyon, wala silang nahuli. Anong dahilan? Bakit wala silang nahuling isda? Kahit isang maliit man lang. Kaibigan, ito ay magandang araw para sa ating lahat, na tayo'y matuto at sumunod kay Jesus. Kahit gaano tayo kahusay o determinado, maliban kung tayo ay patnubayan ng Panginoon, tayo po ay mabibigo. Sinabi ni Jesus sa Juan chapter 15, verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Isa pang aral na matutunan po natin mula sa pagkakamali ni Simon Pedro, na tayo bilang mga lingkod ng Diyos ay dapat tayo matuto kung paano maghintay. Para sa ilan sa atin, ang paghihintay ay mas mahirap kaysa paggawa. Alam po ba ninyo na ang mangingisda ay ayaw umupo na walang ginagawa? Sila ay masipag, matyaga at may disiplinado sa sarili. Patuloy silang gumagalaw sa bawat sulok ng karagatan. At ito'y namudyok kay Pedro na pumalaot na kasama ang kanyang mga kaibigan. Sila'y humiram ng bangka at lumabas sa dagat ng Galilea, kung saan doon sila dati nangingisda. Marami na silang beses na nangisda sa mga tubig ng Galilea. Kaya't ang kanilang ginawa noong gabing iyon ay hindi bago sa kanila. Alam ng mga mangisda kung saan lugar ihahagis ang lambat, kung anong oras lumalabas ang maraming isda. Alam nila ang galaw ng tubig.
Bihasang-bihasa na sila sa pangingisda dahil doon na sila nakatira at lumaki sa tabing dagat. Ngunit sila po ay nabigo. Sila po ay nabigo ng lubusan na makahuli kahit isang maliit na isda. Mga kapatid, tunay po na nakadidismaya sa gabing iyon sa mga profesional na mangingisda dahil ni walang isang nahuli. Parang magsasaka na nagsaka ngunit hindi nakaani. Katulad ng doktor na nagbigay ng gamot ngunit walang pinagaling. Katulad din ng salesman na tumawag ngunit walang naibenta. Lahat ng kanilang pagpapagal ay nawala ng kabuluhan. Mag-umaga na nang si Jesus ay pumunta sa Pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Ang kanyang presensya sa dagat ng Tiberias ay nagdala ng bagong pag-asa at determinasyon sa mga alagad sa pangingisda. Nababahala si Jesus sa kanilang pangangailangan. Kaya sinabi niya sa kanila, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanang bahagi ng bangka at kayo'y makakahuli ng mga isda. Ang mga alagad ay nakakuha ng marami at malalaking isda na ang bilang ay 153 na isda. Hindi na punit ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. Si Jesus ay pumunta sa kanyang mga alagad kahit na hindi siya agad nakilala at tinulungan silang mapagtagumpayan ang kanilang masamang kalagayan dahil sa kanilang pagsuway. Si Simon Pedro lamang ang alagad na nakakilala kay Jesus nang dumating siya sa dagat ng Tiberias. Kaya si Simon Pedro ay lumangoy agad palapit kay Jesus. Ang kwentong ito ay nagtatapos sa isang nota o note of encouragement. Si Jesucristo ay maaaring magbago ng kabiguan sa tagumpay. Ulitin ko po, si Jesucristo ay maaaring magbago ng kabiguan sa tagumpay. Sa katunayan po, ang tagumpay ay maaaring mas malapit kaysa sa ating iniisip. Mga kapatid kay Kristo, isang malaking pribilehyo na maging mga manggagawa kasama si Jesus. Siguraduhin natin kumukuha tayo ng ating mga utos mula sa Kanya. Maaring mapanganib ang pumalaot sa pamilya ng mga karagatan. O kaya tayo'y kampante sa araw-araw nating ginagawa. Sa bahay, sa opisina, sa paralan, at kahit dito sa ating
simbahan. Kailangan po natin na ilaan ang ating oras na maghintay sa direksyon at gabay ng Diyos. Sinabi ni Jesus at sa ating lahat sa Lucas chapter 5 verse 10, huwag ka nang matakot. Mula ngayon, mananampalataya o manghuhuli ka ng mga tao. Ibig sabihin ng manghuhuli ka ng mga tao, tayo po ay lalabas sa church na ito upang ibahagi ang mabuting balita, ang pag-ibig ni Jesus. Brothers and sisters in Christ, handa na po ba kayo na maging mangingisda ng tao? Diyan ngaray Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.